na-file yung impeachment dito sa Senado, February 5, tandaan natin yung pitsa. Sa ngalan ng transparency at accountability, is Escudero, wala kaming pakialam sa kilay mo. Hindi totoo na hindi sila pwedeng mag-hearing nung panahong naka-break. Kaya tayo dito, 3 araw tayo magbabantay at mas malaking pagkilos sa June 11. Patikim ito, patikim. Nagbabantay ang taong bayan. Chis Escudero, Chis Escudero, wala kaming pakialam sa kilay mo. Gawin ninyo ang trabaho ninyo, mga senador. Hindi kami papayag. At pag hindi nagustuhan ng taong bayan ang desisyon nyo sa Hunyo 11, pag pinagtakpan nyo ang katotohanan, pag pinagkait nyo sa taong bayan ang mga bagay na nais nilang makita sa ngalan ng transparency at accountability, hindi na sa Senado ang laban. Hindi natin alam. Mula Senado, papuntang EDSA! Huwag nyo kaming subukan. Sira buhay nyo. Masisira ang mga political career nyo. Huwag nyo kaming subukan na taong bayan. Naulit na po yan sa kasaysayan. Nagkaroon na tayo ng EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Dahil dun sa hindi binuksan ang second envelope nung impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Nung ipinagkait sa tao ang laman ng envelope, ang kasunod ay EDSA People Power. So, hindi ito pagbabanta, mga senador. Ito ay sinasabi namin, ayusin nyo ang trabaho nyo. Maraming salamat po. Sara Duterte! Kundit Sara Law! Pangit yung Duterte! Panagutin! Magnanakaw na Duterte! Panagutin! Magandang hapon sa lahat. Hindi pwedeng hindi naman ako makapagsalita dito sa harap ng Senado kasi galing pa ako ng Naga. Pumunta pa ako dito para lang sa rally na ito. At nandito ako, nandito ang Bunyog hanggang pong sa 11. Actually, ang araw ng paghuhusga ay sa 11, sa Wednesday. So ito, 3 araw itong magkakasunod. Simula pa lang ito ngayon. At sa 11, sa Miyerkules, mas marami ang mga grupong pupunta dito. Gaano ka-importante ang Miyerkules, ang June 11? Diyan natin malalaman kung ano talaga ang gagawin ng Senadong ito. Noon, nung na-file yung impeachment dito sa Senado, February 5, tandaan natin yung pitsa, February 5. So ngayon, anong pitsa na? Ngayon ay June 9 na. 4 na buwan na. So para kay Chis Escudero, mula nang nakarating sa kanila, sa pangunguna niya, February 5, June 9 na, 4th month na, 4 na buwan na. So sa kanya, ang 4th week ay 4th month. Chis, kababayan kita, Bicolano ako. Kung hindi mo naintindihan ang 4th week sa atin sa Bicol, tulos-tulos! Yan ha, sa Tagalog, agad-agad. Yan ang malinaw na translation yan ng 4th week. Sa English, immediately. Kung ano-ano pang palusot ni Chis Escudero, para madali nang maintindihan, Bicol, Chis, Bicol. Kahit naman Sorsogon ka, Naga City ako, pareho lang yan. Tulos-tulos. Kaya malinaw yan. Ang nakalagay sa konstitusyon natin, ganito. Kapag ang Kamara may na-file na impeachment complaint at ang Kamara
ay nakakuha ng 1/3 ng mga boto ng mga kongresista at i-endorse nila ito sa Senado bilang resolution of impeachment, ang resolution na yan ng impeachment ay magiging articles of impeachment. Malinaw yon. At kapag matanggap ng Senado ang articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin, once na matanggap ng Senado ang articles of impeachment, kailan natanggap? February 5, dapat trial shall proceed forthwith. Agad-agad, immediately. Anong ginawa ni Chis Escudero? Hindi niya inaksyonan noong February 5, tapos nag-break na sila. Pwede niya pa bang aksyonan? Sabi nga ni Tito Soto, ito kasamahan niya ito, magiging senador to. Within 3 seconds, pagkatanggap ng Senado, pwedeng mag-order si Chis. I-refer niya na kaagad sa Committee on Rules. Yun kaagad ang pwedeng gawin. Hanggang alas 12 pa namang gabi, pizza 5. Pwede pa silang may magawa. Diba? Dumating sa kanilang alas 5, alas 6 ng hapon ng February 5. Saka alam na nilang may darating na articles of impeachment kasi umaga, alam na sa Kamara, lulusot na ang articles of impeachment. Pero anong ginawa nila Chis Escudero? Hindi inaksyonan nila Chis. Inunang recess! Anong nangyari? At ito pa, nung na-receive sana nila yan noong February 5, hanggang alas 12 ng gabi, pwedeng i-refer sa Rules Committee. Sino ang Rules Committee? Si Tolentino. Siya ang head ng Rules Committee. Kaya dapat, si Tolentino, nung nakarating dapat yan sa Senado, dapat nagsabi na siya kay Chis, SP, Senate President, mapapahiya ako kung hindi ko aksyonan yan. Pakirefer na sa akin para ma-aksyonan ko kaagad yan. Inaksyonan ba ni Tolentino? Hindi. Nagsapwatan sila ni Chis. Nakalipas ang 4 na buwan. Tapos nandito ngayon si Tolentino nagsasabi, dapat sana kasi tapusin yan ngayong 19 Congress. Tapos mayroon pa siyang pinopropose na paspasan daw na 19 days. Tapos yan. Kung alam niya pala na hindi na dapat magpo-crossover yan sa 20th Congress, di dapat inaksyonan niya na yan noon. Oh, obvious naman si Tolentino nakasabwat siya eh. Diba? Siya ang Rules Committee Chairperson. Dapat siya ang nag-aksyon kaagad yan. At ito, pwede bang mag-session, mag-hearing ang Senado kahit naka-recess? Yes! Tandaan ninyo, si Amy Marcos, 3 hearing ng Senate Committee on Foreign Relations sa panahon na naka-break sila. Ibig sabihin, mas importante sa mga senador yung issue ng yung pagkahuli kay Duterte kaysa sa impeachment ni Sara. Hindi totoo na hindi sila pwedeng mag-hearing nung panahon naka-break. Nakapag-hearing nga sila ng 3 beses tungkol sa pag-aristo kay Duterte, yung Senate Committee on Foreign Relations ni Amy, at hinayaan niya ni Chis. Ibig sabihin, nitong 4 months mula February 5 hanggang June, may pwedeng nagawa ang Senado. Pwedeng hindi sila nag-full-blown trial, pero at least pwedeng nagsimula na silang mag-aksyon. Ngayon, pinatawad na natin siya, nakalipas na ang 4 months. Tapos pagdating ng June 2, sasabihin niya na naman, June 11 na. Kalukuhan! Linuloko na tayo ni Chis Escudero.